May mga tao na kapag kausap mo, parang may kakaiba. Sa simula, sobrang charming, sweet, maalaga, parang perfect. Pero habang tumatagal, napapansin mo na lang na ikaw na ang laging nagsusorry. Ikaw ang nagdududa sa sarili mo. Ikaw ang napapagod. Tanong, aksidente lang ba iyon? O may mga taong sadyang marunong maglaro ng isip at emosyon ng iba? Dito pumapasok ang tinatawag na dark psychology, ang isang konsepto na tumutukoy sa paggamit ng psychological tactics para manipulahin, kontrolin, at impluwensyahan ang ibang tao para sa pansariling interes. Hindi ito tungkol sa healthy persuasion. Hindi ito tungkol sa mutual understanding. Ito ay tungkol sa power, control at advantage. Madalas itong iniuugnay sa tinatawag na dark triad, isang kombinasyon ng tatlong personality traits. Narcissism, labis na pag-focus sa sarili at pangangailangan ng admiration. Machiavellianism, pagiging strategic at manipulative para makuha ang gusto. Psychopathy, kakulangan sa empathy at guilt. Pero tandaan mo, hindi lahat ng manipulative ay obvious. Minsan, nakadisguise ito bilang, concern lang ako sa'yo. Ginagawa ko lang ito dahil mahal kita. Sensitive ka lang talaga. At doon nagsisimula ang psychological control. Ang manipulation ay hindi agad-agad. Ito ay subtle, gradual, strategic. Unti-unti kang ilalayo sa confidence mo. Unti-unti kang papaniwalain na ikaw ang problema. Hanggang sa dumating ang punto na hindi mo na alam kung ano ang totoo at hindi. Sa video na ito, pag-uusapan natin. Ano ba talaga ang dark psychology? Paano gumagana ang manipulation? Bakit epektibo ito sa maraming tao? At higit sa lahat, paano mo po protektahan ang sarili mo laban dito? Ang goal natin ay hindi para matutong manipulahin ng iba. Ang goal natin ay awareness. Dahil kapag aware ka, mahirap ka nang kontrolin. Kapag naiintindihan mo ang tactics, hindi ka na madaling matrap. At kapag may clarity ka, may power ka. Kung gusto mong maintindihan ang hidden dynamics ng power at control sa relationships, friendships, at kahit sa workplace, simulan na natin. Number 1. Gaslighting. Isa sa pinakamapanganib na manipulation tactic ay ang gaslighting. Ang gaslighting ay isang psychological strategy kung saan pinagdududa ka ng isang tao sa sarili mong memory, perception, at sanity. Unti-unti niyang babaliktarin ang sitwasyon hanggang sa ikaw na mismo ang magtanong, baka na nga mali ako, baka imagination ko lang, baka masyado lang akong sensitive. Ang term na itcry ay nagmula sa pelikulang Gaslight, kung saan unti-unting pinapaniwala ng asawa ang kanyang partner na nababaliw. Ito ang kabilang ang pagpapababa ng ilaw, gaslights, at pagtanggi na nagbago ang liwanag. Paano ito ginagawa? Narito ang mga common lines ng isang gaslighter. Hindi ko sinabi yan. Imagination mo lang yan. Masyado ka lang dramatic. Baliktad ka na naman ng kwento. Ikaw ang may problema, hindi ako. Sa umpisa, maliit lang. Isang detail. Isang memory. Isang misunderstanding. Pero habang tumatagal, paulit-ulit itong ginagawa hanggang mawalan ka ng tiwala sa sarili mong judgment. At bakit ito epektibo? Dahil natural sa atin ang magtiwala sa taong mahal natin o taong may authority. Kapag confident silang magsalita, madalas sila ang pinaniniwalaan kahit ikaw ang tama. Yung resulta sa biktima. Low self-confidence, anxiety at confusion, emotional dependence, takot mag-confront, feeling na ako lagi ang mali. So, paano labanan ng gaslighting? I-trust ang sarili mong memory, mag-journal kung kinakailangan. Huwag agad mag-apologize kung hindi ka sigurado na may kasalanan ka. I-check ang pattern, isolated ba o paulit-ulit? Maghanap ng outside perspective, trusted friend. Mag-set ng boundaries kapag paulit-ulit na. Tandaan mo, ang taong kailangang sirain ang perception mo para magmukhang tama siya ay hindi healthy kausap. Kapag malinaw ang isip mo, mahirap kang manipulahin. Number 2. Love bombing. Sa simula, parang fairy tale. Sobrang sweet, sobrang attentive, sobrang bilis ng lahat. Ito ang tinatawag na love bombing, isang manipulation, tactic kung saan binabaha ka ng affection, attention, gifts, at compliments para ma-attach ka agad emotionally. Ano ang itsura nito? Ikaw na ang hinahanap ko buong buhay ko. Kahit 1-2 weeks pa lang kayo magkakilala. Araw-araw na long sweet messages. Bigla ang future plans. Magpapakasal tayo balang araw. Over-the-top surprises at gifts. 24/7 communication na parang ayaw kang pakawalan. Sa una nakakakilig. Pero ang goal nito ay hindi love, kundi emotional control. Bakit ito ginagamit? Kapag mabilis kang na-attach, mas madali kang kontrolin. Kapag invested ka na emotionally, mas mahirap kang umalis. Love bombing kadalasan ay unang stage ng manipulative cycle. After ng intense affection, bigla itong babawiin, magiging cold, distant o critical. At doon ka magsisimulang maghabol. The pattern.
Idealization, ikaw ang perfect. Devaluation, bigla kang kukwestiyonin o lalayuan. Control, gagamitin ang takot mo sa pagkawala para sumunod ka. Red flags, sobrang bilis ng emotional intensity. Pressure na maging exclusive agad. Ayaw kang bigyan ng personal space. Galit kapag hindi ka agad nagre-reply. Words na hindi tugma sa actions. Paano iwasan? At slow down. Healthy love grows, hindi nagre-rush. Observe consistency, hindi lang sa salita, kundi sa behavior. Huwag i-ignore ang discomfort mo. Panatilihin ang independence mo. Tandaan mo, ang Israel na pagmamahal ay steady, consistent, and may respeto sa boundaries. Ang manipulation ay intense, mabilis, at may hidden agenda. Kapag sobrang perfect sa simula, magtanong ka muna bago magtiwala. Number 3, guilt tripping. Isa sa pinaka-common pero pinaka-epektibong manipulation tactic ay ang guilt tripping. Ito ang paraan kung saan pinaparamdam sa'yo na may utang ka. Emotionally, kahit wala ka namang ginawang mali. Ano ang itsura nito? Narito ang mga linyang madalas mong maririnig. After ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganito mo lang ba ako tratuhin? Sige, ako na lang lagi ang mali. Huwag na, sanay naman akong mag-isa. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo to. Hindi kanya direktang pinipilit, pero ginagawan kanya ng emotional pressure para sumunod ka. Paano ito gumagana? Bilang tao, natural sa atin ang ayaw makasakit at ayaw makonsensya. Kapag may nagpakita ng disappointment o pain, lalo na kung mahal natin, automatic gusto nating ayusin. At doon pumapasok ang manipulation. Gagamitin nila ang empathy mo laban sa'yo. Red flags. Lagi kang napipilit gumawa ng bagay na ayaw mo. Pakiramdam mo may emotional debt ka. Kapag nag-set ka ng boundary, ikaw pa ang nagmumukhang masama. Lagi kang may guilt kahit tama ang desisyon mo. Example scenario. Gusto mong magpahinga. Sasabihin niya, okay lang, hindi mo naman ako priority. Bigla kang makokonsensya. At imbis na unahin ang sarili mo, susunod ka na lang. Paulit-ulit ito hanggang masanay kang unahin siya kaysa sarili mo. Paano labanan ang guilt tripping? I'd say differentiate ang real responsibility versus emotional manipulation. Hindi mo responsibilidad ang feelings ng ibang tao kung healthy ang boundaries mo. O sabihin ng maayos, naiintindihan ko nararamdaman mo, pero hindi ako komportable dyan. Huwag agad mag-apologize kung wala ka namang ginawang mali. Tandaan mo, ang healthy relationship ay may respect sa no. Ang manipulation ay ginagawang sandata ang konsensya mo. Kapag natutunan mong kontrolin ang guilt mo, mahihirapan silang kontrolin ka. Number 4, silent treatment. Isa sa pinaka-subtle pero pinakamasakit na manipulation tactic ay ang silent treatment. Ito ay kapag bigla ka na lang hindi ka kausapin, iiwasan, o ituturing na parang hindi ka nag-e-exist. Hindi para mag-cool down, kundi para parusahan ka at kontrolin ka. Ano ang itsura nito? Biglang hindi magre-reply ng walang explanation. Iiwas sa usapan kapag may issue. Cold, distant, pero hindi sinasabi kung ano ang problema. Sasabihin lang, wala. Kahit halatang may galit. Ang goal nito ay hindi communication, kundi emotional punishment. At bakit ito epektibo? Bilang tao, wired tayo for connection. Kapag may biglang emotional withdrawal, nakakaramdam tayo ng anxiety at panic. Magtatanong ka, ano bang nagawa ko? May mali ba akong nasabi? Paano ko siya mapapasaya ulit? At doon nagsisimula ang control. Ikaw ang maghahabol. Ikaw ang magsusorry. Ikaw ang mag-a-adjust. Red flags. Paulit-ulit na ginagawa tuwing may hindi siya gusto. Hindi niya kayang mag-communicate ng maayos. Ginagamit ang distance para takutin ka. Pagkatapos mong maghabol, saka lang siya babalik na parang walang nangyari. Healthy space versus silent treatment. Magkaiba ang healthy space at silent treatment. The healthy space. May explanation. Kailangan ko lang ng time para mag-isip. So silent treatment, walang explanation. Pure withdrawal para kontrolin ka. Paano labanan? Huwag magpanik at huwag maghabol agad. Sabihin calmly, handa akong makipag-usap kapag ready ka. Huwag i-reward ang behavior sa pamamagitan ng pagmamakaawa. I-observe kung pattern na ba ito. Tandaan mo, ang taong hindi marunong makipag-communicate ng maayos ay gagamit ng silence bilang weapon. At kapag hindi ka natakot sa kanilang paglayo, mawawala ang power nila. Number 5, playing the victim. Isa sa pinaka-deceptive na manipulation tactic ay ang playing the victim. Dito sa tsuro o masingdu, kahit siya ang may kasalanan, ay babaliktarin ang sitwasyon para siya ang magmukhang kawawa at ikaw ang magmukhang masama. Ano ang itsura nito? Halimbawa, na-confront mo siya tungkol sa mali niyang ginawa. Sa halip na umamin, sasabihin niya, grabe ka naman, ganito mo ba ako tingnan? Ang sakit ng mga sinasabi mo.
Lahat na lang kasalanan ko. Wala ka talagang appreciation sa ginagawa ko. Imbes na pag-usapan ang issue, mapupunta ang focus sa nararamdaman niya. Ikaw ngayon ang mag-a-adjust. Bakit ito epektibo? Dahil may empathy ka. Ayaw mong may nasasaktan, lalo na kung mahal mo. Kaya kahit siya ang may mali, ikaw ang unang magsusorry. At doon niya nakukuha ang control. Red flags. Hindi marunong umako ng responsibility. Laging may excuse kung bakit hindi niya kasalanan. Kapag na-call out, biglang emotional breakdown. Ipaparamdam na ikaw ang cruel at insensitive to the hidden strategy. Kapag siya ang biktima, hindi mo na siya pwedeng i-confront. Kapag siya ang nasasaktan, ikaw ang magmumukhang aggressor. Kapag ikaw ang nagmumukhang masama, mas madali kang patahimikin. Paano labanan? Stick sa facts, hindi sa drama. Ayulitin ang issue calmly. Ang pinag-uusapan natin ay ito. Huwag agad mag-apologize para lang tumigil ang tension. I-observe kung pattern na ba ito tuwing may accountability. Tandaan mo, ang taong laging biktima, kadalasan ay umiiwas sa responsibility. Sa healthy relationship, parehong may accountability. Sa manipulative dynamic, isa lang ang laging kawawa, at madalas, hindi iyon ikaw. Number 6, triangulation. May eksenang ganito. Imbis na kayo lang ang nag-uusap tungkol sa issue, biglang may third person na sumingit. Alam mo, sabi rin ni ganito, tama ako. Mas naiintindihan pa nga ako ng ex ko. Si ano mga, hindi naman nagre-reklamo. Times triangulation. Isang tactic kung saan sinasadyang isama ang ibang tao sa dynamic para magselos ka, ma-pressure ka, or maramdaman mong may competition ka. O paano ito ginagamit? Iko-compare ka sa ibang tao. Ipaparamdam na may mas better option kaysa sayo. Gagamit ng third-party validation para magmukhang tama siya. Parang may invisible scoreboard sa relationship. At bigla kang napasama sa contest na hindi mo naman sinalihan. Bakit ito epektibo? Dahil natural sa atin ang ayaw mapalitan. Ayaw ma-outshine. Ayaw ma-left behind. Kapag na-trigger ang insecurity mo, mas madali kang mag-adjust para lang hindi ka mapalitan. At doon pumapasok ang control. Red flags. Madalas kang ikumpara sa ex-kaibigan o ibang tao. Biglang may nakikinig sa side niya tuwing may conflict. Gagamit ng jealousy para sumunod ka. May subtle threats na pwede kanyang palitan. Paano labanan? Huwag pumasok sa competition. Hindi ito contest. And sabihin calmly, kung may issue tayo, tayo ang mag-usap. Huwag hayaan na mamanipulate ka ng comparison. Check kung ginagamit ang jealousy para kontrolin ka. Tandaan mo, ang healthy relationship ay direct communication. Ang manipulative relationship ay may audience. Kapag tumanggi kang sumali sa drama triangle, mawawala ang script nila. Number 7, future faking. Isa sa pinakamapang-akit na manipulation tactic ay ang future faking. Ito ay kapag binibigyan ka ng grand promises tungkol sa future, pero walang totoong intensyon na tuparin ang mga ito. Ano ang itsura nito? Magpapakasal tayo balang araw. Magta-travel tayo sa ibang bansa. Bibilhan kita ng bahay. Pag nakaipon ako, ikaw ang priority ko. Maganda pakinggan. Nakaka-excite. Nakaka-in-love. Pero pansinin mo, puro salita. Walang concrete action. Paano ito gumagana? Ang future ay powerful. Kapag may pangarap kang pinanghahawakan, mas matagal kang mananatili. Kahit hindi ka masaya ngayon, kakapit ka sa ideya na magbabago rin siya. May plano naman siya para sa amin. At doon ka nahuhulog sa pangakong hindi naman dumarating. Red flags, paulit-ulit ang promises pero walang progress. Kapag tinanong mo ang specifics, nagiging vague. Biglang may bagong pangako tuwing may conflict. Ginagamit ang future plans para pigilan kang umalis. The hidden strategy. Kapag may hawak kang pangarap, hindi mo mapapansin ang red flags sa present. Kakapit ka sa potential, hindi sa reality. At habang umaasa ka sa bukas, sila ang may control ngayon. Paano labanan? I-check ang consistency ng actions, hindi lang words. Huwag ma-in love sa potential. Tingnan ang present behavior. Mag-set ng timeline kung seryoso ang usapan. Kapag puro pangako, magtanong, ano ang ginagawa mo ngayon para mangyari iyon? Tandaan mo, ang tunay na commitment ay may action. Ang manipulation ay may fantasy. Kapag natutunan mong sukatin ang tao sa ginagawa niya ngayon, hindi sa pangarap niya bukas, hindi ka madaling malinlang. Number 8, shaming and humiliation. Isa sa pinakapangit at emotional na manipulation tactic ay ang shaming at humiliation. Ito ay kapag sinasadyang pinaparamdam sa'yo na mababa, mali, o inferior ka, para lang kontrolin ka at pababain ang confidence mo. Ano ang itsura nito? Ang tanga mo namang gawin mo yan. Hindi mo kaya yan, alam mo yon. Hindi ka kasing galing ni ganito. Ang bobo mo talaga minsan. Minsan nakatago ito sa biro o joke.
Haha, joke lang. Alam mo na, ang clumsy mo talaga. Pero paulit-ulit itong ginagawa, unti-unti kang mababawasan ng self-esteem. Bakit ito epektibo? Dahil natural sa atin na maghangad ng approval at validation. Kapag pinababa ka nila, mas madali kang mag-conform sa gusto nila. Nawawala ang tiwala sa sarili, nagiging dependent sa opinion ng manipulator. Mas madaling mapilit sa gusto nila. Red flags, paulit-ulit ang criticism disguised as jokes. Hindi marunong mag-encourage o mag-praise ng tunay, ginagamit ang insecurities mo laban sa'yo. Laging pakiramdam mo mali ka. Ang paano labanan? Recognize pattern, hindi isolated comment lang. Huwag tanggapin ang insulto bilang love or honesty. Sabihin calmly, hindi okay na ganito mo ako kausapin. And build self-esteem independently ng manipulator. Tandaan mo, ang taong nagmamahal at may respeto sa'yo ay hindi magpaparamdam na mababa ka para lang kontrolin ka. Kapag pinrotektahan mo ang self-worth mo, nawawala ang power ng shame laban sa'yo. Number 9. Withholding information. Isa sa pinaka-subtle pero malakas na manipulation. Tactics ay ang withholding information. Ito ay kapag sinasadyang hindi sinasabi ang importanteng detalye o tinatago ang facts para kontrolin ang perception mo at decision-making mo. Ano ang itsura nito? Hindi sinasabi ang buong story o nangyayari sa paligid. Pinipili kung anong info lang ang ibibigay para ma-influence ka. Basta sundin mo na lang ako, malalaman mo rin. Tinatago ang consequences o risks ng actions. Sa umpisa, parang maliit lang. Pero habang tumatagal, unti-unti kang napapagalaw sa gusto nila. Nagkakaroon ka ng incomplete picture, kaya mas madali kang manipulahin. Bakit ito epektibo? Dahil tao tayo, automatic tayo na gumawa ng assumptions. Kapag kulang ang impormasyon, inifill natin ang blanks. Or kadalasan, inifill natin ayon sa kanilang gusto. Nagkakaroon ng dependency sa manipulator. Mas madaling kontrolin ang desisyon mo. Nawawala ang clarity sa reality. Red flags, madalas kang naiwan sa dark tungkol sa plans or decisions. Kakulangan ng transparency sa relationship o work situation. Paulit-ulit na excuses para hindi sabihin ang buong info. Feeling mo may bagay na di mo alam pero mahalaga. Ang paano labanan? Ask direct questions and demand clarity. Observe consistency between words and actions. Document important info when necessary. Set boundaries. Transparency is a must. Tandaan mo, ang taong healthy kausap ay hindi natatakot mag-share ng information. Ang manipulator ay gumagamit ng secrecy bilang weapon. Number 10. Love bombing. Ito yung pinakamapanganib dahil sa simula. Para itong fairy tale. Love bombing ay kapag binubuhusan ka ng sobra-sobrang attention, affection, gifts, at compliments. Hindi dahil pure ang intention, kundi para mabilis kang ma-attach at makontrol. Ano ang itsura nito? Sobrang bilis ng I love you. Grand gestures kahit kakakilala pa lang. Non-stop texting at constant attention. Ikaw na ang soulmate ko. Hindi ko kaya pag wala ka. Sa una, feeling mo special ka. Feeling mo jackpot ka. Pero ang totoo, minamadali ka lang mahook. Paano ito gumagana? Kapag binigyan ka ng intense love at validation, nagre-release ang utak mo ng dopamine at oxytocin, bonding chemicals. Mas mabilis kang ma-fall. Mas mabilis kang magtiwala. Mas mabilis kang mag-commit. At kapag fully attached ka na, biglang magbabago ang treatment. From intense love, biglang cold. From priority, biglang distant. At dahil nasanay ka sa high, gagawin mo lahat para bumalik iyon. Doon nagsisimula ang control cycle. Red flags, sobrang bilis ng emotional intensity. Pressure na mag-commit agad. Over-the-top promises early on. Nagagalit kapag hindi mo nire-reciprocate ang bilis niya. Ang paano labanan? Huwag madala sa intensity. Observe consistency. Slow down the pace. A healthy love builds gradually. Like kapag masyadong perfect sa simula, maging mapagmatsyag. Tandaan mo, ang tunay na pagmamahal ay steady. Ang manipulation ay dramatic. Kapag natutunan mong i-separate ang genuine affection sa emotional overload, hindi ka madaling mahook. Kung gusto mo, pwede na tayong gumawa ng powerful outro para kumpleto ang video mo. Ngayon na natalakay natin ang 10 pinakakaraniwang manipulation, tactics na ginagamit sa dark psychology, tandaan mo, ang kaalaman ay kapangyarihan. Maraming tao ang nadadala sa charm attention o pressure ng ibang tao at hindi nila namamalayan na sila pala ay pinapaniwala o kinokontrol. Minsan sa simula sweet, caring at supportive ang manipulator. Ngunit sa huli, ang goal ay power at control, hindi ang tunay na connection o pagmamahal. Ang video na ito ay sinipani manusong manipulahin ang iba. Ang layunin ay awareness at self-protection. Kapag alam mo ang red flags at tactics,
Mas madali mong mapapansin ang mga manipulative patterns. Mas mabilis kang makakadecide kung healthy ba ang relasyon o hindi. Mas malakas ang loob mo na mag-set ng boundaries. Mas kaya mong protektahan ang sarili mo emotionally at mental. Tandaan, ang tunay na relasyon ay may respeto, transparency at mutual accountability. Ang manipulative relationships ay may deception, guilt at control. Ang kaalaman sa dark psychology ay susi para manatiling empowered at aware. Kung may naramdaman kang discomfort, confusion o guilt sa isang relasyon, huwag basta-basta. Isa walang bahala. Mag-observe, magtanong, mag-set ng boundaries. Ang ultimate goal mo ay huwag maging biktima ng manipulasyon at mapanatili ang kalinawan ng isip at puso mo. Tandaan, power ay hindi nasa pagkontrol ng iba, nasa pagkontrol mo sa sarili, mong reactions at decisions. Kung gusto mong mas maging matalino sa social dynamics at relationships, simulan mo sa awareness. Alamin ang tactics, kilalanin ang patterns, at protektahan ang sarili. For more video, please subscribe to my channel Psychology Trapbreaker. Marami pa tayong matutunan na aral about sa video na aking ma-upload dito. Huwag kalimutan na mag-like and share. Maraming salamat sa mga masugid kong manunood at sa mga solid kong subscribers.